So ito po yung itsura niya, ayan. So ayan. Kung napapansin nyo po sa post rod is palitan po siyang angat baba po. Ayan. Ayan. So isa lang po ang ibig sabihin niyan. Wala po sa timing ang ating timing gear. Hello, what's up mga madam, mga sir, magandang araw at welcome ulit dito sa aking channel. So ngayon ay may bagong tutorial na naman tayo patungkol po sa ating mga China Paid gas scooter o yung tinatawag natin na stand up scooter. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po ba mag top dead center ng ating engine, paano malalaman kung naka top dead center na po ito, at kung paano po ba malalaman kung nasa power portion na po ang ating mga rocker arm. Ito po yung sinasabi kong rocker arm mga madam at sir. Ito po yung nagbubukas ng ating balbula at nagsasara po. Makikita nyo lang po ito sa mga 4-stroke engine. Wala po ito sa 2-stroke engine. So dahil mag-i-install po ako nito, ayan, ikakabit ko po ito sa makina ko. Kaya ituturo ko na rin po sa inyo kung paano po ba ang proper na pagkabit dito. Ito po yung engine ko mga madam at sir. Washing tayo siya na 4-stroke po. Ayan. Kung napapansin nyo po, wala na po siyang masyadong laman. Wala na po dito yung shafting niya, pati yung rocker arm at saka yung post rod po niya. Ang natitira na lang po yung mismong balbula at saka yung valve spring po, kasi nga tinanggal ko na po siya. So since mag-i-install po ako ngayon, tuturo ko na rin po sa inyo kung paano po ba ang tamang pag top dead center ng ating sigunyal at paano malalaman kung nasa timing yung ating timing gear dito, kasi nga ang type ng makina na to ay push rod type po siya. Hindi po siya kagaya ng mga GX35 na build type po siya. Kailangan nyo po malalaman kung saan po dito ang intake at saka exhaust mga madam at sir. Ito po yung part na ito. Ito po yung intake kasi nandito yung carburetor at saka dito yung air cleaner nya. At dito naman yung exhaust kasi nandito po yung tambucho nya. Ang rotation ng ating engine is pag ganun po yung ikot nya. Okay, mahalaga po na malalaman na ang rotation ng ating engine para mas madali po nating matiming ang ating makina. So ito po yung push rod nya mga madam at sir. Parehas lang po ang haba niyan, parehas lang po ang taba niyan. Kaya okay lang na magkapalit ang dalawa na yan at magkabaliktad po ang dalawa na yan. Pwedeng ganyan, pwede rin ganyan. Okay, so ipasok na po natin. So pagpasok po dito mga madam at sir, kailangan na nakapasok po talaga siya dun sa may pinakatapit niya. Ayan. Pakiramdaman nyo lang naman yan mga sir, mga madam, kung pumasok nga ba talaga siya. Ayan. So ganito po kasi ang itsura ng papasukan po nitong ating push rod. Ganyan po, ayan. Ito po yung siya, oh. Ganyan po yung itsura niya, ayan. Dito po papasok itong push rod, ayan. Kailangan nakalapat po siya dyan, ha. Hindi po pwedeng hindi po nakalapat dyan kasi hindi natin matatiming yan. Hindi natin ma-adjust na maayos yung balbula. Ayan, ganito po kasi yung itsura ng tapit niya sa dito sa loob ng ating engine. At since nakakabit na po kasi yung ating timing gear, hindi na po natin masisilip yan. Kaya ginawa ko po ang video na to para meron po tayong mga idea. So yung tinatawag ko po na timing gear is ito po siya. Ayan. Ito po yung itsura niya at ito po yung magiging ano talaga niya, yung camloop niya sa loob. Pero magkaiba lang po ang sukat. So sa part na ito ay kailangan na po nating ilagay sa top dead center ang ating sigunyal. Ayan, inikot-ikot ko na lang siya. Ayan. Tinanggal ko na yung spark plug niya para makita ninyo yung movement ng piston at kung sana po siya nakatapat po. Pero gagamitan ko pa rin siya ng pansungkit po para malaman natin, para sure tayo na naka-top dead center ang ating piston. Sa part na ito ay kailangan na nating hanapin ang top dead center ng ating piston. Okay, ayan. Kung napapansin niyo po, ayan, bumaba, umangat yung aking, ayan, umangat po siya. So ayan, ito po yung pinaka top dead center na piston. Ayan, oh. So ayan, yan po yung pinaka top dead center ng piston niya. Ayan, oh. Hindi na gumagalaw yung piston, bali ito na lang may play ng konti itong ating sigunyal. Ayan. So ibig sabihin po niyan, ito po yung piston niya, itong kamay ko na to, at ito yung connecting rod. Ibig sabihin po niyan, ito na lang po ang gumagalaw niyan. Ayan, nagsuswing na lang po yan. Nag-steady lang ating piston, kaya ganyan po siya. Gumagalaw pa rin yung sigunyal niya. Ayan, oh.
Okay, so yan, naka-top dead center na po yan. Pero ito po yung tatandaan nyo, hindi po ibig sabihin na pagka once na naka-top dead center ang ating piston ay nasa timing na po ang ating timing gear. Hindi po ganon. Kasi maaring katulad po nito, naka-top dead center po ang ating piston, pero maaari po kasi na wala po sa timing ang ating timing gear. So yun po yung dapat nating malalaman. Paano po ba malalaman yan? So unang-una, dahil nakakabit na po ang ating push rod, ayan. Dahil naka-top dead center na po ang ating piston, so ngayon ay ikutin na po natin siya. Ikutin lang po natin siya ng pabalik-balik. Ayan, pabalik-balik po siya. Ganito po yung ikot niya. Ayan, ayan. So ganito po ang gagawin natin, okay? Habang iniikot nyo po ito, huwag nyo po ilayo sa top dead center ha. Ganyan lang, pabalik-balik lang, ganyan. Gumalaw lang po yung piston niya. Ayan, gumalaw lang po siya na kahit konti. Ayan. Pagmasdan nyo po itong push rod. Ayan. Pagmasdan nyo po yan. Lapit ko lang siya ng konti para mas makikita nyo. So ngayon ay ikutin ko ng pabalik-balik itong sigunyal. Ayan. Pansinin nyo po itong ulo ng push rod. So ayan, ginalaw ko siya. Kung napapansin nyo po sa push rod is palitan po siyang angat baba po. Ayan. Ayan. Ang ibig sabihin po niyan ay wala po sa timing ang ating timing gear. So kailangan pagka galawin natin yung ganyan yan, pabalik-balik, hindi po gumagalaw yung dalawa na yan. Bali naka-steady lang po talaga yan. Kahit nakakabit po ang ating rocker arm, ganun din po ang mangyayari. Hindi po gumagalaw ang ating rocker arm. Pagkawas na inikot natin to ng pabalik-balik, ganyan. Okay? So ayan, balik lang natin sa top dead center. Ayan, ito po yung top niya. Ayan. So ayan, nakatap na po yan. So dahil wala po sa timing ang ating timing gear, ang gagawin po natin ay ikutin lang po natin ang ating sigunyal in 360 degrees. Ibig sabihin po, isang ikot po ng ating sigunyal. So pagmasdan po natin ang ating piston, nasa top po siya. Pagkawas na ikutin natin ang sigunyal, bababa po yan at saka angat uli. Pagkawas na bumalik na po siya sa top dead center, yan na po siya. Okay, ikutin natin ng 360 degree. Yan, bumaba yung piston, umangat uli. So ayan, yan na po siya. Ayan, naka top dead center na po ulit ang ating piston. Ayan. So ayan. So ibig sabihin, yung ating posisyon ng ating timing gear ay nagbago po. So ngayon ay silipin po natin. Ayan. Pagmasdan ninyo ang push rod na ito. Ayan yung ulo ng push rod na yan. Pagka once na ikutin natin to ng pabalik-balik, itong sigunyal niya o itong flywheel niya ay kailangan hindi po siya gagalaw kahit na konti. Ayan. So ayan, kung napapansin nyo, hindi gumagalaw. Ito lang piston. Ayan o, angat baba yung piston niya. So ngayon ikakabit ko muna itong rocker arm niya. Maluwag po yung ating adjust lang natin ng konti para sumikip lang siya ng konti, no. Higpitan lang natin ng konti. So ayan, okay na yan. Kung gusto nyo pong malaman kung paano po mag-tune up po nito, ano po yung mga valve clearance nya, so ilagay ko lang po sa description yung video link na yon, kasi nakapag-tune up na po ako nito. So ilagay ko lang po dyan sa description yung video link nya para mas madali ninyong makita. So ayan, tapos na pong ma-tune up. Manda na po siya. Ayan. So ayan, goods na ulit. So maraming salamat sa panonood ng aking video mga madam at sir. Sana may natutunan po kayo at sana may naitulong po ako sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Bahit ang notification bell para lagi kang updated every time may bago kong video.